Sungit po yung panahon at thank God, no, at tayo po ng mga nandito ngayon ay maayos naman and ligtas na nakarating dito at patuloy natin na ipanalangin din yung ating mga kapatid na maaring papunta pa lang sa lugar na ito at sila'y gabayan at ingatan din ng ating Panginoon. So mangyari po na tayo po yung mag-settle down, no? Yung mga phone po natin ay ilagay po natin sa silent mode or vibrate mode, no, para hindi po tayo makaabala during our worship service. And isang pagbati lang po, no, para sa ating mga may kaarawan sa linggong ito, no. Una na po si Lian Santuele, no. Siya po ay magdiriwang ng kanyang kaarawan on July 14. Yan, pakibati na lang po yung ating kabataan na to at maging si Carlito Canicula, no, yung asawa ng ating kapatid na si Sister Cherry. So magandang happy birthday po sa inyo pong dalawa. At mamaya po ay ating prayer meeting mamaya pong 1 or 1:30 PM. At at ito po ay pangungunahan ni Brother CJ Mones. So kung may mga prayer request po kayo ay maaring ipadala nyo po sa kanya para maisama po natin mamaya, no, sa ating prayer items. Magandang umaga muli mga kapatid at talagang we so great to be here, no, in the assembly of the people of God, no. Bagamat sabi ko nga ay masungit ang panahon, narito po tayo and binibigyan natin ng pahalaga itong araw na ito, no. Despite of this inclement weather na naranasan natin, because we know we are worshiping the holy and living God. At bilang panghimok sa pagsamba sa umagang ito ay let me read Psalms 99. At ganito po ang sinasabi. I'm reading this in English version. The Lord reigns, let the people tremble. He sits enthroned upon the cherubim, let the earth quake. The Lord is great in Zion. He is exalted over all peoples. Let them praise your great and awesome name. Holy is He. The King loves justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob. Verse 5, exalt the Lord our God, worship at His. Holy is He. Moses and Aaron were among his priests. Samuel also was among those who called upon his name. They called to the Lord, and he answered them. In the pillars of the cloud, he spoke to them. They kept his testimony and the statutes that he gave them. O Lord our God, you answered them. You were a forgiving God to them, but an avenger to their wrongdoings. Exalt the Lord our God and worship at His holy mountain, for the Lord our God is holy. So ito pong passage na to ay it emphasizes greatly yung absolute holiness. Ay makikita nyo po na 3 times na binanggit yung salitang holy is He or the Lord God is holy. No, makikita po natin yan sa verse 3, 5, and verse 9. So, meaning tayo po bilang mga nilalang ay hinihikayat or inuutusan na sumamba sa ating Diyos na buhay at lalo na mahigit na tayong mga mananampalataya, no? At ito ipanawagan din, no, sa mga kababayan natin, mga sumusubaybay sa atin, mga aming mga bisita na yung panawagan ng tamang ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa panahon natin ngayon, no, dahil ito yung nakikita natin na nagiging problema at nawawala na ng takot sa Diyos ang mga tao ngayon. And they are following their own passions and sensuality pagdating sa kanilang mga nais sa buhay.
Kaya ang hamon at ang tanong sa umagang ito ay handa na ba tayo na magbigay ng karangalan sa ating manlilikha? At handa na ba tayo makinig sa banal na salita ng Diyos? And as we worship our God this morning, no, we are called to exalt Him. No? Ilang beses na binanggit yun dun sa passage na binasa natin. And let us praise the Lord and honor God what is due to Him. So I invite everyone to stand up and atin pong awitin ang Holy, Holy, Holy. Ito pong himnong ito ay is a Trinitarian hymnal, no? Na tatlong beses din binanggit yung salitang Holy, Holy, Holy. So explicitly pertains to the triune God, no? Yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And did you know that Holy, Holy is a na 3 times na binabanggit is a Hebrew idiom denoting the absolute perfection. At makikita rin natin yun dun sa ating hymn o sa hymn stanza number 3 na ating kakantahin. Ang sabi doon, only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and in purity. Awitin po natin ang Holy, 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 the Lord God Almighty. Tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, nawa Panginoon ay ikaw ang naitaas namin at luwalhati sa araw na ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kami ay dinako mo sa lugar na ito at kami may malayang kalayaan Panginoon na lumapit sumamba sa inyong pangalan. Tunay nga Panginoon na kayo po ang dapat na itaas namin sa araw na ito at anumang
balakid na meron, Panginoon, sa aming mga puso at isipan ay tulungan mo kami nawa, Panginoon, na maituon namin ang aming mga pansin sa iyo. At sa iyo lamang, Panginoon, kami makinig, lalo-lalo na sa paghahayag ng iyong mga salita. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy pa rin na pag-iingat sa mga kasamahan namin na papunta at patungo pa lang rito. Kayo pong magdala sa kanila ng may kaingatan at nawa, Panginoon, sa umagang ito ay tulungan mo ang bawat isa na maituon ng aming puso sa aming pagsamba sa araw nito at maging sa mga gagamitin mo para sa mga kalalakihan na tatayo sa pulpitong ito at maging sa pangangaral ng iyong salita ay ikaw pa rin ang siyang maitaas. Sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung makakaupo na. At nais ko lang rin po palang batiin, no, yung ating pong bisita sa umagang ito, no? At sila po ay invite ni Ate Flor. Si Sir Alfredo Feliciano. Yan. Magandang umaga po sa inyo. At yung kanya pong anak na si Arvin Floren. Yan. And then yung kanyang daughter-in-law, no, yung asawa naman ni Arvin ay si Risa. Yan. At yung kanilang anak na si Ara Lisa. So alam niyo na kung saan nanggaling yung pangalan ng anak nila. Okay, tayo po ay muli pong aawit ng isa pang himno. Ito naman pong himnong to ay matatagpuan sa hymn number 32 ng Trinity Hymnal o Baptist Trinity Hymnal. Ito po ay may title na The God of Abraham Praise. No? At ito pong hymnong ito ay it's a declaration and the revelation of God Himself, no, ng Biblia, ang Diyos ng Biblia na mula pa sa pasimula ay kanya nang inahayag yung kanyang sarili bilang Diyos at hanggang sa panahon nila ng ni Abraham at ng mga propeta. Again, no, with this self-revelation of God, Jehovah, the great I am, He demands to acknowledge Him, the proper honor and worship to God alone. Awitin po natin, the God of Abraham praise.
isang bahagi pa rin po ng ating pagsamba ay ang pagkakaloob. At hinihiling ko po ang ating mga ushers to distribute po yung ating offering basket. So, yan po, no? Sa mga live stream viewers po natin, kung kayo po ay nauudyokan at gusto nyo pong maging bahagi po ng ating pagbibigay para sa gawain ng iglesyang ito, ay makikita nyo po ang aming TNC bank account, no? Ito po yung aming bagong account sa Metrobank. So, mangyari po sa mga nakapaghulog na. So, ito na po yung bago naming bank account. No? So, makikita nyo po yan. Naka-flash po sa aming mga screen. At ang mga kaloob na to ay patuloy na ginagamit para sa pagpapalawak ng salita ng Diyos sa dakong ito at saan man kami dalhin ng Panginoon sa aming paghahayag ng kanyang salita. Sige po, atin pong ipanalangin ng mga kaloob na ito. O dakilang Diyos, kami patuloy na nagpapasalamat sa inyong kabutihan dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapalang ito, maging sa mga kaloob mo na mga talento upang kami makapaghanap buhay at maibigay namin ang mga nararapat para sa inyo. Bagamat alam namin hindi mo kailangan ito at kami tinuturuan mo, Panginoon, na huwag kaming sumandig, Panginoon, sa mga material na bagay. Pagkus, Panginoon, kami patuloy na tapat na magbigay para sa inyong kaharian. At nawa magamit ito at ang mga kaloob na ito sa mga bagay na pangkalangitan at pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa. Muli, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Isa pa rin pong bahagi ng ating pagsambay ang pagbabasa ng salita ng Diyos at tayo po ay patuloy pa rin sa series ng Matthew at tayo po ay magbabasa from Matthew 26 verse 17 to 29. At hinihiling ko at natawag ko si Deacon Nato para pangunahan po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Katulad po na nabanggit ni Deacon Marbs ay magpapatuloy po tayo sa pagbasa bilang ating scripture reading this morning sa Matthew. Last week po ay binasa natin yung Matthew 26 verses 1 to 16 at pagpapatuloy po natin sa verses 17 hanggang 29. So, hinihiling ko po ang lahat na tumayo, yung may mga kakayanang tumayo na bilang paggalang po sa pagbasa sa banal na salita ng Diyos. So, beginning sa verse 17, nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa, lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, "Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa?" At sinabi niya, "Pumunta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin niyo sa kanya, sinabi ng guro, malapit na ang oras ko, sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad." At ginawa ng mga alagad ang ayon sa pinag-utos sa kanila ni Jesus at hinihanda nila ang Paskwa. Pagsapit ng gabi, umupo siyang kasalo ang 12 alagad. At samantalang sila'y kumakain ay sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na isa sa inyo ay magkakanulo sa akin." At sila'y labis na nalungkot at isa-isang nagpasimulang magsabi sa kanya, "Ako ba, Panginoon?" Sumagot siya at sinabi,
Ang kasabay kong nagsawsaw ng kanyang kamay sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya'y ipagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. At si Judas na kanya'y nagkanulo ay sumagot at nagsabi, "Hindi ako iyan, Rabbi." Sinabi niya sa kanya, "Ikaw ang nagsabi." Verse 26, habang sila'y kumakain, ay dumampot si Jesus ng tinapay, binaspasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na iyon na iinumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama." Ang Diyos po sana magpala ng kanyang banal na salita. Maaari na po tayong tumayo. Ay, umupo. Sorry. So yun, maikling pagpapaliwanag lamang po dito sa mga talatang binasa natin. Marahil alam naman po natin siguro yung istorya ni marami tayong pwedeng sabihin siyempre dito sa maikli pero malaman ng mga talata, ano? Pero magsiruin tayo dun sa buhay at karanasan, kung pwede natin sabihin karanasan nangyari kay Judas Iscariote, no? At tingnan natin kung ano yung practical na lesson, no, pwede nating apply sa ating mga buhay bilang mananampalataya at mga mahal natin sa buhay, kakilala na wala pang ugnayan sa Diyos. So, una, posible pala talaga, no, na nagpo-profess ka na Kristiyano ka at ni-enjoy mo yung pribilehiyo bilang isang mananampalataya, miyembro ka maharahil na iglesia, pero sa puso mo, no, hindi ka pala tama sa harapan ng Diyos. Si Judas Iscariote, nabasa natin, kung merong mang mataas na merong pribilehiyo, nandun siya mismo, no, kasama ng Panginoong Hesus. Isa siyang piniling alagad, no, kasama ng 12, at kasama siya ng Panginoong Hesus sa kanyang buong taon, ilang taon, 3 taon na ministry, at narinig niya yung mga sermon, mga pagtuturo ng Panginoong Hesus, at yung mga maraming miracles, no, na ginawa ng Panginoong Hesus. At kasama siya ng 12 apostol o 11 pang apostol, no? At katulad nila James, John, Peter, at ibang malagad ay sila ay laborer kay Kristo. Pero nakita natin na hindi pala nabago yung kanyang puso. At siya ay humawak sa kanyang darling sin. So, kung sa panlabas na pag-ugali, yung outward conduct ni Judas Iscariote, marahil, no, right and proper siya sa harapan ng kanyang mga kasama. At katulad din ng kanyang mga kapwa alagad, ay binigay niya lahat, no, for Christ's sake. Iniwan niya yung kanyang buhay habang nandun sa ministry ang Panginoong Hesus. At pero sa huli-hulihan ay ipinagkanulo niya ang ating Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal, no, sa lapi. Ano pang maaari nating matutunan dito sa buhay ni bilang mananampalataya, no? Ito'y humbling at instructive na rin na
kaalaman para sa atin na anytime, no, huwag tayong magpakasiguro dahil hindi natin pwedeng sabihin na hindi naman tayo katulad ni Judas Iscariot at ang kanyang buhay. Pero sinabi bilang babala sa atin ni Apostol Pablo, therefore, anyone who thinks he stands, take heed lest he fall. So talagang maging mapagbantay tayo mga kapatid. Tingnan natin yung ating puso. Lagi bang malambot yan? Lagi bang pusong laman yan? Na nung naging Kristiyano tayo ay pinalitan yung ating pusong bato. Kaya yun, no? At isa pang importante, yun naman ay para sa ating mga, yung una ko nabanggit ay para sa atin, no, bilang mga mananampalataya. Pero isa pa na napakahalaga rito ay yun namang hopeless condition ng mga namatay na walang pag-asa o hopeless condition nung unconverted. Katulad ni kasama na siyempre dito si Judas Iscariote, di ba? Sinabi dito ng Panginoong Hesus, no? Mabuti pa kay Judas, no? Sinasabi niya, no, buti pa na hindi na lang siya ipinanganak. At pwede at 'yun ang katotohanan, no? Ang pwede nating interpret dito ay mabuti pa na hindi ka na lang nabuhay kung wala kang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At hindi ka na lang namatay na walang biyaya. Biyaya, siyempre biyaya ng kaligtasan. Sapagkat sinasabi yung katotohanan na kapag namatay ka sa estado ng walang ugnayan sa ating Panginoong Hesus ay mapupunta ka sa walang hanggang kapahamakan at tunay at yung sinasabi na impyerno, no? Sapagkat sinasabi rin naman na doon sa impyerno ay there are worms that never die and fire that never quench. Nung ako'y bagong mananampalataya, hindi ko alam kung teen ako noon o nasa 20 na ako. Ito yung unang pukaw sa aking pananampalataya sa Panginoon, yung pagkatakot ko sa impyerno. At simple pa lang yung alam ko sa banal na kasulatan. John 3:16, Romans 6:23, puro ganun pa lang, pero yung biyaya ng Panginoon na pinakita niya sa akin, yung katotohanan ng kaparusahan kung ikaw ay walang ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito sana yung ating panalangin sa ating mga mahal sa buhay, mga anak, mga bisita, na sana ay sa biyaya ng Panginoon ay makasumbong kayo ng kaligtasan sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita at panghawakan yung katotohanan na merong eternal God, may eternal heaven, at meron din namang eternal hell. Yun lamang po. Maraming salamat, Deacon Nato. At bago po tayo makarinig ng mensahe mula sa ating mga ngaral ay aawit po tayong ng isang himno. At ito po ay pinamagatan na Turn Your Eyes Upon Jesus. From the title itself, no, ay hinihikaya tayo na ibaling natin ang ating buong atensyon, lalo na sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa mga oras na ito. At mula sa anumang alalahanin natin sa mundong ito ay nandoon ang encouragement sa atin na
tingnan natin ang ating Panginoong Kristo sa mga oras na ito at makita natin ng malinaw yung kapahayagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. At gaya ng nabanggit doon sa hymno ay from His death on the cross until the victory of His resurrection. At tayo rin namang mga nakaranas ng biyaya ng pagliligtas ng Panginoon ay nandoon din yung ang giliwan din natin na maibahagi ang mabuting balita na ito sa ating mga kakilala, mga mahal sa buhay. At nawa ay hindi lang to basta to set our mood, no? Our emotion sa ating pag-awit, sa ating pakikinig sa umagang ito, but rather to align our spiritual insight or sight, no, sa ating pakikinig sa mensahe mamaya. Awitin po natin ang Turn Your Eyes Upon Jesus. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. For us He no more had dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will go strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and praise. Bago po tawagin si Pastor ay akin pong babasahin ang text na pagmumulahan ng kanyang mensahe sa umagang ito. Ito po yung matatagpuan sa Hebrew 2, verse 2 to 4. Sumagpas.
So samahan niyo po ako sa pagbabasa. Hebrews 2, verse 2 to 4. For since the message declared by the angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience received a just retribution, how shall we escape if we neglect such great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard, while God also bore witness by sight, signs and wonders, and various miracles, and by gifts of the Holy Spirit distributed according to His will. Tawagin ko na po si Pastor sa pangangaral. Thank you, Deacon Marvin. Tayo po'y dadako sa ating pangkahalatang panalangin. Ating alalahanin ang ating mga kababayan na nasalantas sa Mindanao, no, at sa Visayas. Bagamat hindi natin masyadong ramdam ang epekto ng habagat bunsod ng bagyong Inday, sa balita po ay sadyang napakarami nating mga kababayan. As of kahapon, 70 na raw ang mga nasawi, nalunod, at marami pong mga kabuhayan ang nasira. No? So, ganun din po, may mga kapatid tayo at pamilya na nagpaabot ng kanilang pagsabi na hindi makakadalo ngayon at sila po ay naka-tune in na lamang sa ating live streaming. Ang Losaria clan na nasa Baguio, ang Destino family at si Valencia family, si Ian and Maan family. Tayo po'y dumako sa mga pangkalatang panalangin, maging ang ating mga celebrators this week. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa iyong pag-iingat at proteksyon na iginawad sa amin sa nagdaang bagyo at sama ng panahon na naranasan namin sa buong bansa. Bagamat nakakalungkot, ang aming mga kababayan sa Mindanao ay labis na napinsala. May mga nagbuwis ng buhay, may mga namatay sa kalamidad na ito, O Diyos, at mga kabuhayan na nasira. Samahan sila, Panginoon, at makabangon, makapag-recover. At dalangin din po namin na tunay na ma-address ang suliranin ng pagbaha sa aming bansa. At bunsod dito, O Diyos, ay ang maling pamamahala. Bunsod dito ay ang korupsyon na nangyayari sa aming pamahalaan. Dalangin po namin na naway ma-address ang mga korupsyong ito, O Diyos, upang ma-channel sa maayos na mga proyekto ang aming infrastruktura sa aming pamahalaan. Bilang isang iglesia, bilang mga Kristiyano, kami yung inatasan upang manalangin, itaas at idulog sa iyo, O Diyos, ang mga namamahala sa amin. At ikaw rin, O Diyos, ang nagluluklok na ito bilang bahagi kung ikaw ay magpapala sa isang bansa o gagamit ka ng isang unrighteous and wicked leaders to discipline and punish, O Diyos, ang isang bansa. Nilalapit po namin sa iyo, O Diyos, ang kalagayang politika sa aming bansa, O Diyos, na ito'y sobra't labis na politikang nangyayari sa pagbagsak ng aming ekonomiya, sa pagte-turn off ng mga foreign investors, maging ang mababang moral ng mga mamamayan, O Diyos, dahil sa mga kaliwat kanan na aming nababalitaan at na nauulinigang hindi maayos at wastong pamamahala. Tunay nga, Panginoong Diyos, maging sa loob ng isang iglesia, kung ang isang iglesia ay hindi napapamahalaanan ayon sa iyong mga salita, tunay na manglulupaypay ang iyong kawan. Kung hindi napapakain ang iyong mga kawan, O Diyos, ng iyong mga salita, tunay na sila'y magiging malnourished at manghihina. At tunay, Panginoong Diyos, na magbibigay sa kanila ng critical spirit at puna sa pamunuan. Kaya dalangin po namin na tulungan mo po kami na magsumikap, na magpasakop sa katotohanan ng inyong salita. Lalong-lalo na, O Diyos, na kami ay tumutunghay ngayon sa pinakamataas na tugatog ng aming pagsamba, na ikaw ay magsasalita sa amin sa pamamagitan ng bukas na aklat.
Nilalapit din po namin sa iyo, O Diyos, ang aming dalawang attender, si Kuya Lito at si Lian. Dalangin po namin na kami nakikigalak sa kanilang nalalapit na kaarawan sa 14 and 15. We are praying na sila ay patuloy mong akayin sa pakikinig ng iyong salita at bigyan ng biyaya ng kaligtasan upang kanilang maunawaan ang kadalisayan ng aming Panginoong Kristo. Tinataas din namin, Panginoon, ang mga pamilya na hindi namin kabilang at kapiling sa oras na ito. Ikaw po ang mag-ingat at magpala, panauliin sila, O Diyos, sa kanilang mga karamdaman, at dalangin din namin ang traveling mercy mo, O Diyos, sa Dosaria Clan, sa kanilang muling pagbalik sa Manila. Tinataas po namin, O Diyos, maging ang aming mga viewers na samahan sila sa kanilang mga spiritual na kalagayan. Tunay nga, Panginoong Diyos, na Ikaw ang source. You are the living water. You are our bread of life. Ikaw ang mag-sustain sa amin, sa aming spiritual na buhay at kalagayan. Tupdin mo nawa, O Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang pangangailangan ng bawat kaluluwang narito. Sa mga nanlulupaypay, sa mga nanghihina, sa mga dejected, at sa mga wala pang ugnayan sa iyo. Gaya, O Diyos, ng naipaliwanag sa amin sa aming scripture reading, nawa, O Diyos, ang iyong mga salita ang pumukaw sa aming mga kaisipan. Kung kinakailangang magbalot ito ng takot, magbalot ito ng kamanghaan, magbalot ito ng pag-ibig, lahat ng mga tugon na ito ay bunga, O Diyos, ng aming pagkaunawa sa iyong mga salita. Sa iyong mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa mga nagmamaneho po ng sasakyan, ang pagmamaneho ay hindi lamang po yung skill of driving, but also being attentive to the road and especially in your dashboard. Sa mga nagmamaneho po, yung pong pagtingin sa dashboard paminsan-minsan o palagian ay napakahalaga sapagkat ang dashboard ay nagbibigay ng indikasyon patungkol sa kondisyon at kalagayan ng iyong sasakyang minamaneho. Kung hindi ka sanay tumingin sa dashboard mo, hindi mo namamalaya na maaaring nauubos na pala ang iyong diesel o ang iyong gasoline. At magtataka ka, empty na, umiilaw na, hindi mo pinapansin, empty na, at hindi ka pa nagkakarga, at magtataka ka, bigla ka nalang huminto sa iyong pagtakbo. O di kaya ang umiilaw ay ang alternator na kung saan ay may problema ang baterya o mismo alternator na kung hindi mo ito papansin, tulay na ititirik ka rin. How much more kung ang umiilaw ay check engine? Hindi ba? Mas malala po yun kung ang check engine ang umiilaw at tinakpan mo yung dashboard o naglagay ka ng tape para hindi ka ma-estorbo at makita nung ma-estorbo doon sa ilaw na binibigay sa yung signal ng dashboard at patuloy ang iyong pagtakbo, malamang sa malamang, mas malaki kang naharap ka sa malaking gastusin. Sapagkat malaking kapinsalaan sa isang sasakyan ang makina. Bakit ko po binibigay ang ganitong klaseng uri ng mga panimula sa paghahanda ng ating pakikinig ng sermon sa umagang ito? Basically, yan po ang tema ng ating pag-aaral. Sinimulan pa natin last week. Can we please flash the Hebrews chapter 2 verse 2 to 3? At ito po ang dalawang talata na aking bibigyang diin at linaw. Ito po ay lumalabas na pinaka-pangalawang bahagi ng mensahe last week. Last week ay ating pinag-aralan ang call to attention about drifting. Drifting away. May panawagan sa atin na dapat po tayo ay maging alisto upang wag tayong mauwi sa paglayo sa pananampalataya. Yan po ang nakita natin. At sa ating pong pagpapatuloy, atin naman pong titingnan ang mga dahilan kung bakit hindi tayo dapat lumayo sa pananampalataya. And that is the topic or the title of sermons today, Reasons Not to Drift Away. And let us read again Hebrews chapter 2, verses 2 to 3. Kindly flash again. Wala pa lang naka-flash doon. Sorry. So, ang sabi po dito ay,
For since the message declared by the angels proved to be reliable, and every transgression of disobedience receive a just retribution, how shall we escape if we neglect such salvation? It was declared at first by the Lord, and it is attested to us by those who have heard. Sa English po, yung verse 2, sa salin po ng NASB, National American Standard Bible, ang sabi po ay, for if the word spoken through angels prove unalterable. Pinapakita po dito na yung dahilan kung bakit daw tayo huwag lumayo. Look at verse 4. Verse 2, yung conjunction na salitang for. The word for is a conjunction which is a conjunction of purpose, a conjunction of reason. Para ang sinasabi po dito. At tatlong dahilan, 3 reason, na mula sa talatang ito, verse 2 to verse 3, tatlong dahilan kung bakit dapat ang isang mananampalataya ay hindi dapat daw pong pumalaot sa pananampalataya o lumayo sa pananampalataya. Una, verse 2 letter A, the authenticity of the message. The authenticity of the word. The authenticity of the message. Secondly, verse 2 letter B, because the certainty of judgment, ang katiyakan ng kaparusahan, and finally in verse 3, the great salvation, the greatness of salvation. Ito po ang tatlong bagay na gusto kong bigyang diin natin. At lahat pong yan sa mga binabanggit ko, masusundan nyo dyan sa 2 talata na yan. Makikita natin na kung bakit daw ang isang Kristiyano ay wag daw lumayo. Ang konteksto kasi ng aklat ng Hebrews, tandaan natin, ito po ay sinulatan niya ang mga mananampalataya at ito po ay nasa persecution time. Inuusig po ang mga Kristiyano during this period at dahil sa sila inuusig, ang sinasabi nila, bumalik na lang tayo sa pananampalataya ng ating sinimula ng lumang tipan. Let's go back to Judaism na lang. Let's go back to the ceremony and rituals in the Old Testament. Kasi ngayong nandito tayo sa pagiging Kristiyano, na tumitingin tayo sa ginawa ni Kristo, inuusig tayo. That is the reason why the author of the book of Hebrews wrote to encourage the believers to persevere in the faith and not to turn back to Judaism. At sa ating kapanahunan, yan din po ang parehas pa ring mensahe ng aklat ng Hebreyo, hindi lamang sa mga first century Christian, even to our modern day Christian of our time. Hindi tayo dapat bumalik o tumalikod sa pananampalataya. Hindi natin kailangang bitawan ang pananampalatayang Kristyanismo. At dito po sa verse 2 to verse 3, may 3 dahilang ibinigay ang may akda. Una nga po, the authenticity of the message. Look at the verse again. For since the message declared by angels proved to be reliable. NASB, for the word spoken through angels prove unalternatable. Hindi daw po pwedeng i-revoke, hindi pwedeng i-alter, hindi pwedeng paltan, hindi pwedeng dagdagan. Sinasabi po ng may akda dito na ang mensahe ay sigurado, reliable, mapapagkatiwalaan. Alam niyo po, nung pag-aralan ko ano ba itong mensaheng tinutukoy ng may akda dito, ay naintindihan ko po na ang tinutukoy po niyang mensahe dito ay particularly the giving of the moral law of the 10 Commandments in Mount Sinai. Ito po ang particularly tinutukoy ng may akda regarding sa sinasabi niya dito na
For since the message declared by the angels proved to be reliable. At bigla kong naalala na itong mga kaganapan sa lumang tipan, ito po yung tinutukoy na mga one-time event, non-repeatable. Kung sa New Testament, meron tayong tinatawag na one-time event, non-repeatable. In parallel, there is also a one-time event in the Old Testament that is unrepeatable. Dito po muna tayo sa New Testament na madalas ko na pong nababanggit sa inyo. Ano po yung one-time event sa New Testament na hindi na repeatable, na hindi na pwedeng ulit-ulitin? Ano po ito? Una, yung kamatayan at paglilibing ni Kristo. Pangalawa ay yung kanyang pagkabuhay na maguli. Pangatlo, ang kanyang pag-akyat, ascension to heaven. At ikaapat, yung Acts chapter 2. Yung Pentecost. Yung pagbaba ng Comforter na sinasabi sa John chapter 16. Yung pagkakaroon ng pagsilang ng Christian Church. These are one-time repeatable events in the New Testament. Kaya nga po yung Pentecost, nangyari yan dahil umakyat ang Panginoon sa langit. At kaya naman umakyat ang Panginoon sa langit dahil nabuhay na maguli. Bakit nabuhay na maguli? Kasi inilibing. Bakit inilibing? Kasi namatay. This is what we call the non-repeatable events in the New Testament. However, the author is talking in verse 2 is also a one-time unrepeatable event in the Old Testament. And what are those? The Exodus event. Kahit ilang beses niyong basahin ang Old Testament, there would be only one Exodus event. And this Exodus event are the following. First, the 10 plagues. Yung pong 10 tanda, 10 salot na dumating sa Ehipto, at ang pinaka-10 ay ano po, yung firstborn. Yung mamamatay yung firstborn. At tanging ang bansang Israel lamang ang gumawa ng Passover that refers to the death of Christ, ang hindi mawawalan ng firstborn son. Male. Nangyari po yun. And what is another Exodus event? The crossing of the Red Sea. The crossing of the Red Sea. Now, again, this is a one-time, non-repeatable event. Na hindi na uling-muli bubukas ang dagat na pula at lalakad uli ang Israel sa tuyong dagat. It is a one-time event. And thirdly, the giving of the 10 Commandments. Na kung saan it is very spectacular. It is very amazing. It is a very trembling experience because of the presence of God. To prove to you, turn to your Bibles in these following verses. Exodus chapter 19. Exodus chapter 19. Verse 16 to verse 19. Exodus chapter 16, verse 16 to 19. On the morning on the third day, there were thunders, lightning, and the thick cloud on the mountain, and the very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. Then Moses brought to the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was wrapped in smoke, because the Lord has descended on it in fire. The smoke went up like a smoke of Akin, and the whole mountain trembled greatly. And as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and God answered him in thunder. So here is the picture during the time that God is writing the 10 Commandments to the tablet stones. And this is the one-time event. Chapter 20, verse 18.
chapter 20 verse 18. So, binasa natin yung chapter bago ng Ten Commandments. Chapter 20 is the account of Ten Commandments. But let's look at verse 18. Now, when all the people saw the thunder and the flashing of light, and the sound of the trumpet and the mountain smoking, the people were afraid and trembled, and they stood far off. This is particularly the event na tinutukoy ng may akda ng Hebrews na sinasabi niya sa mga mananampalataya ng unang siglo, we have an authentic message. Ang ating mga batas ay galing sa Diyos. Kahanga-hanga nung ito'y ibigay sa atin. Now the question is, what does the author of Hebrews says na ito daw batas na ito ang nagdala sa kanila anghel? Right? Yun po ang sabi sa talata. Let's go back again to the text. Let's go back to Hebrews. Chapter 2. Verse 2. Ang sabi dito, for since the message declared by the angels proved to be reliable. Meron pong nagdala ng Ten Commandments. So I have to prove it na talagang ang anghel na nagdala ng Ten Commandments. And these are the proofs. Proof. Turn your Bibles in Deuteronomy chapter 33 verse 2. Let us remember the context of Deuteronomy. This is now the second generation na papasok sa lupang pangako. Kasi yung first generation, yung mga magulang ng mga papasok na ito, nangamatay na sa wilderness. Remember? 40 years silang paikot-ikot sa wilderness. Tanging si Joshua na lang at si Caleb na lang ang papasok. So therefore, merong tinatawag na second rehearsal of the Ten Commandments. On this particular chapter, chapter 33 of Deuteronomy, verse 2, doon natin makikita na yung palang mga, yung tipak ng bato na dinala kay Moses, ang sinasabi dito sa second generation na papasok sa Jerusalem, sa Canaan, sa Promised Land, ang nagdala mga anghel. Look at verse 2. Deuteronomy chapter 33, verse 2. Na ang sabi dito, he said, the Lord came from Sinai and dawned from Seir upon us, and he shone forth the Mount Paran. He came from the 10,000 of holy ones with flaming fire with his right hand. Nung pagpapalain na ni Moses itong mga 12 tribes na ito, nirecall ni Moses kung paano niya ginawa ng Diyos dun sa kanilang mga magulang. Another verse, Acts chapter 7, verse 53. Acts chapter 7, verse 53. What is the context? It is the stoning of Stephen. Binato si Stephen, the first martyr. Pero part sa mga sinabi ni Stephen na kanyang pagre-rehearse ng pananampalatayang Kristyanismo na nakaugnay sa lumang tipan, look at verse 53. O, simulan po natin sa verse 51. You stiff-necked people, uncircumcised in your heart, or in heart and ears, you always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. Which of the prophets did your father not persecute? And they killed those who announced beforehand the coming of the righteous one, whom you have now betrayed and murdered. Here comes verse 53. You whom received the law as delivered by angels and did not keep it. So dito natin makikita, kumbaga sa puzzle, mabubuo natin yung mga picture. Na ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang kamay, sinulat niya ang 10 utos ng Diyos sa 2 tipak o tapyas na bato.
habang sinusulat niya ito, there is supernatural event taking place. May kulog, may kidlat, merong trumpet blast, natatakot, nanginginig, nagtetremble ang bayan ng Diyos. At itong batas na ito, dinala ng mga anghel kay Moses. Another verse, Galatians chapter 3 verse 19. Dito naman si Apostol Pablo ang nagpapatunay ng katotohanan ito. Galatians chapter 3 verse 19. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, why then the law? It was added because of transgression until the offspring should come to whom the promise has been made. And it was put in place through angels by an intermediary. So here we see, mga kapatid, pinapatunayan ng may akda ng Hebrews na ang batas ng Diyos, the moral law, the Ten Commandments is reliable. It is authentic because the way it was produced was supernatural. It is a one-time event na habang sinusulat ng Diyos ang 10 utos na ito, supernatural things are happening around the people of Israel. Happening in Mount Sinai. There was so smoke. There's a trumpet blast. And there are angels who brought this 2 tablet of stone to Moses. Kaya, ang sinasabi dito ng may akda, kung tatalikuran mo ang pananampalatayang Kristyanismo, hindi mo ba napapansin? Hindi mo ba alam na yung kaparaanan kung paano dumating sa tao ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos ay kamangha-mangha. Tatalikuran mo na lang ang mensahe. Ito'y reliable. Ito'y mapapagkatiwalaan. Ito ay unalterable. Hindi pa pwedeng i-alter ito. Gaya ng sinasabi sa New American Standard Bible. And that's the very first reason why Christian ought not to drift away from the faith. Second reason, look at verse 2 again, letter B. From the first 4, since the message declared by angels, there is the conjunction N. Right? Look at again the text. For since the message declared by angels proved to be reliable, that's the first point, the authenticity of the message, and every transgression or disobedience receive a just retribution. And the second reason why we should not drift from the Christian faith, it is not only we have a authentic, a reliable message, but secondly, because the certainty of judgment. May kaparusahan kapag ikaw ay tumalikod. Merong kabayaran, may consequences. The certainty of judgment is inassured in verse 2, letter B, that every transgression or disobedience receive just retribution. Sa bansang Pilipinas lang naman ang hindi tumatanggap ng just retribution eh. Kasi nga, minamanipulate ang batas. Binebend ang law. Pero sa batas ng Diyos, hindi makakaalpas sapagkat ang Diyos ay Diyos ng hustisya. At ito ang pangalawang bagay kung bakit wag mong akalain o wag mong isipin at nanasain na tumalikod sa Kristiyanong pananampalataya sapagkat ikaw ay tiyak na mananagot. Tiyak na ikaw ay magbabayad. At nagbigay, kung titingnan natin na ang example sa Old Testament, napakaraming iba't ibang klaseng uri ng tao
ang lumabag sa utos at batas ng Diyos na nagbayad. Pinagbayaran nila ang kanilang pagsuway. Pinagbayaran nila ang kanilang transgression. Because the text says, every transgression or every disobedience received a just retribution. Take note of the word just retribution. Angkop na parusa. Hindi pa pwedeng paparusahan ka ng higit pa sa iyong kasalanan. Here we see some example of just retribution. When Adam and Eve fell in the garden for a single disobedience, they were cast out in the Garden of Eden. Paglabas na paglabas nila sa Garden of Eden, anong sabi doon sa chapter 3? Nagbantay ang anghel sa pintuan ng halamanan ng Eden. The Noahic flood. Labis-labis ang kasalanan, labis-labis ang kamunduhan, labis-labis ang pagsuway ng tao. Ang sabi ng Diyos, gugunawin ko ang mundo. I-reset ko ang mankind. Pero bago niya ginawa yun, nagbigay siya ng preacher. Nagbigay siya ng isang righteous preacher in the person of Noah. And it took Noah 120 years to preach the gospel. Yet only 8 souls were saved. Genesis 19, Sodom at Gomorrah. Isang lunsod o dalawang lunsod na ginunaw ng Diyos dahil din sa labis na kasamaan. At ang kasalanang ito ay kasalanang sexualidad, homosexuality, bestiality, incest. All form of sexual sins are happening in Sodom at Gomorrah. And yet, bago ito gunawin ng Diyos, naghanap pa si Abraham kung merong 50, 40, 30, 20, 10 na righteous in Sodom at Gomorrah. Considered ang magkapatid na naglilingkod sa tabernakulo, si Nadab at Abihu na anak ni Aaron, na sila'y lumabag sa pamantayan ng pag-aalay at paghahandog by offering a strange fire. Right there and then, they received a just retribution. Considered a clan, si Korah, in Numbers chapter 16, na naghili kay Moses, na nag-instigate ng rebellion. Bakit? Bakit si Moses lang ang kinakausap ng Diyos? Hindi ba kami pari rin? Kami saserdote rin? At sa kanilang paglapastangan at paglabag, 250 of them died instantly. Nang buksan ng Diyos ang lupa at lamunin sila at sumara ang lupa. Mga kapatid, these are just the examples in the Old Testament na nakakatakot na maghatol ang Diyos sa mga pagsuway, pagsalangsang. Be it a individual, be it by siblings, be it by couple, be it by family or clan, be it by entire mankind during the time of Noah. The certainty of judgment. At kung titingnan natin mga kapatid, kung titimbang-timbangin natin, ang paraan ng pagpaparusa ng Diyos sa lumang tipan ay capital punishment. Kung hindi ka dagli ang mamamatay, papatayin ka. What are the sins in the Old Testament that are entailed for capital punishment? Ang capital punishment sa kanila, paraan ay by stoning and by burning.
Imagine niyo yung buong clan, yung buong tribe. The 11 tribes will pick stone and they will execute to hit you until you die. Unti mo sarili mong kamag-anak, kaibigan, kalaro, kababata. They are obliged to perform, to execute. At kung titingnan natin what are the exact scene in the Old Testament that they cannot escape, it is unavoidable. When you commit this sin, you will be inflicted with capital punishment, murder, a life for a life, a tooth for a tooth. Adultery, Leviticus 20:10. Incest and sexual immorality, Leviticus 20:11 and 12. Idolatry, Exodus 22 verse 20. Blasphemy, Leviticus 24 verse 16. Child sacrifice, Leviticus chapter 20 verse 2. Sabbath breaking, Leviticus 31:14 to 15. Napakahigpit ng Diyos sa lumang tipan. Napaka-gracious ng Diyos ngayon sa bagong tipan. Sabbath breaking, deliberate violation of Sabbath could result death. Children, listen. Disobedience, cursing, and rebelling with your parents is executed with capital punishment. Leviticus 21 verse 15. Deuteronomy 21:18 to 21. Kung nabubuhay siguro ang mga anak natin sa lumang tipan, wala na tayong anak na titira siguro ngayon. Dahil ang buong sambahayan, kumuha na ng bato. Dahil kung iprank ang sariling magulang, kung lokohin, kung biruin, kung lapastanganin ang mga anak ng mga magulang sa panahon ngayon. Mga kapatid, anong tinutukoy dito ng may akda? Ang tinutukoy na may akda dito, kung sa lumang tipan, ganito kahigpit ang batas ng Diyos, ngayon sa bagong tipan na nabuo na ang pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Remember our first sermon? Christ is the final and the ultimate revelation of God. Kompleto na, buo na. There is a greater accountability in the New Testament. Greater accountability in Christ. And if you ignore these clear and reliable messages that was brought by the angels, and if you ignore the Son's gospel, how much more greater peril you will receive. Yun po yung argument ng author, from lesser to greater. Sa lumang tipan, greater revelation, yet there is a just punishment, a just retribution. Now, in the New Testament, it has a complete, full revelation of God. Mas stricter ang punishment na tatamasa ng isang taong tatalikod sa pananampalataya. That is the warning. The severity of the law highlights the necessity of Christ's grace. Rejecting Christ is rejecting the only remedy for judgment. Thirdly and finally, the third reason why we should not drift away from the Christian faith. Not only the authentic message brought by the angels,
Not only the certainty of judgment for those who will ignore and drift away, but thirdly and finally, in a form of interrogative, verse 3, the greatness of salvation. Again, look at the text again, verse 3. How shall we escape if we neglect such a great salvation? It was arranged in a form of a question. It was arranged in a form of interrogative to highlight the negative and the positive. It highlighted neglect, and what you are neglecting is the positive, the great salvation. And then the author shows us why it is a great salvation. Look at the text again. Why it is so great that you have to neglect. That's the argument. In fact, other commentators says, how shall we escape if we neglect such great salvation? Or how shall we escape if we neglect the great salvation of the gospel revealed in the person of Christ Jesus? Sabi niya dito ay, paano mo matatakasan? Kung kakaligtaan mo ang dakilang kaligtasan para hindi ka maparusahan. And look at the text again, verse 3. There are 3 reasons kung bakit the salvation is so great. Look at the text again. It was declared at first by the Lord. The answer dun sa question, how shall we escape? Paano tayo makakatakas kung ating kakaligtaan, ang ating dakilang kaligtasan? Ang sagot, walang makakatakas. Walang sino man ang makakatakas. Because certainty of judgment will happen just like the examples of the Old Testament if we neglect the gospel that brings salvation to us. And why salvation is great? 3 things. First, it was delivered or declared at first by the Lord Jesus Christ Himself. Mismong si Jesus ang nagsabi. Mark chapter 1 verse 15. Turn your Bibles in Mark chapter 1 verse 15. Ito yung hermeneutical text namin sa aming klase last month. Make a 40 observation about the text, verse 14 and 15. Sabi sa verse 15, after John was arrested, Jesus came into Galilee proclaiming the gospel of God, verse 15, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ang mismong nagsabi, ang mismong nagdala, ang mismong nagpahayag, ang mismong nagturo, ang mismong nangaral, ang mismong nagpakita, ay ang ikalawang persona ng Trinidad. Iniwan nga niya yung kanyang kalulatian sa langit eh. Nagkatawang tao, naging isang buhay na tao, isang tunay na tao, totoong tao. That's why that's the argument of the author in chapter 1. Jesus Christ is fully God. Bago siya maging tao, totoong Diyos muna siya. And that's the reason we have a great salvation. It was first declared by the Lord Jesus Christ Himself. Second reason why we have a great salvation. It was the apostles. The apostles have confirmed their eyewitnesses that they heard the declaration of Christ Jesus. If you're going to study the Gospel of John, there are 7 I am saying si Jesus John.
I am the bread of life. I am the living water. I am the resurrection of the life. I am the truth and the truth, the life. I am the vine. I am the door. I am the good shepherd. I am the light of the world. Those are 7 I am statement. At yung lahat na statement na yon, nasaksihan lahat yon ng mga apostol. They are eyewitnesses. Kaya ang nagpapatunay dito ay yung mga apostol na pinasahan ng may akda ng Hebrews. Look again on the text. Attested to us by those who have heard. So first is Christ. Second, those who have heard, the apostles. And thirdly, the third generation, sila, the second generation recipient of the message, yung may akda ng Hebrews. And the third and final reason why we have a great salvation, verse 4, the message were validated by miracles. Sabi sa verse 4, while God also bore witness by signs and wonders and various miracles and by the gift of the Holy Spirit distributed according to His will. So those are the 3 reasons why we have a great salvation. It is declared by the Lord Jesus Christ first. It was confirmed by the witnesses of the apostles. It was authenticated by miracles. Mga kapatid, ang tanong at sa mga patuloy na nanonood at sa mga regular attenders, how can you escape if you neglect the gospel of our Lord Jesus Christ? I would be repeating again the same question by the author of the Hebrews, book of Hebrews. Paano mo lalampasan ang certainty of judgment if you neglect the greatness, the great salvation? Nakakalungkot, marami sa ating mga tagapakinig, they are neglecting this great and glorious gospel of our Lord Jesus Christ. In spite they were born, in spite they were raised by Christian parents. Many of our listeners here and in FB Live, many of them are neglecting this great and glorious salvation, glorious gospel of our Lord Jesus Christ. Even though they grew up with godly families, grew up in this church, or after having their own successful career and path, they still have not surrendered their life to Christ. If you are that person that I'm referring to, I'm questioning you the same question. How will you escape the certainty of God's judgment? How will you escape the wrath of God? How can you neglect repentance and faith when weekly you've been hearing in the pulpit, in this pulpit, you hear it weekly, yet it had no impact in you? You have learned the components of saving faith. Notitia, ausensus fiducia. And you hear it over and over again. And yet you still have no concern for it. You still keep ignoring the eternal warnings and neglecting this great salvation. Don't blame your parents. Don't blame your godly parents. Don't blame the leadership of this church if you find yourself rotten, burning in hell. And for genuine believers, I challenge you, kung tunay mong naiintindihan
ang kagilagilalas na ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. May it sink in your spiritual heart and mind that you should cherish it. You should treasure your Savior and exalt your Savior by serving and worshiping Him with your utmost strength and being. Because it is your personal sin that was paid on the cross. And for the rest, if you have everything, you have a good family, you have a good business, you have a wonderful career, you have a good health, you have good investment, you have good savings, you have good plans, you have a good future. Let me tell you this. Even though you may have everything, but if you neglect Christ, you are nothing. How can you escape if you neglect such great salvation? If you don't know Christ. May you lose all your hope in your good works. Let loose all your hope in your religiosity. And have a complete trust at the finished work of Christ at Calvary. Tayong manalangin. Aming dakilang Ama, alalahanin mo nawa ang mga taong patuloy na kinaliligtaan, hindi pinapansin, ninineglect ang dakilang kaligtasan kay Kristo Jesus. Namamanhik kami sa iyo, O Diyos. Kahabagan mo sila. Kaawaan mo sila. Naway igawad mo ang iyong gracious hand upang mabuksan ang kanilang mga espiritual na mata, mga espiritual na puso at tenga, upang magilala sila at mamangha sila sa kayamanan ng kadakilaan ng kaligtasan na na kay Kristo. Tanging ang ministeryo lamang ng banal na Espiritu ang makakagawa nito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat sa patuloy na mensahe at hamon sa atin ng mensahe sa araw na ito. At bilang response sa ating napakinggan sa mensahe sa umagang ito, ay nawa ang ating mga narinig on how trembling it is na yung ating mga nagagawang yung kamalian ay maaaring magkaroon ng just retribution, or there certainly na magkakaroon ng just retribution. At naunawaan natin nawa yung great salvation ng ating Panginoong Kristo. And sa hymnong ating kakantayin ay maging confident nawa natin bilang mga mananampalataya yung mga aral, mga tutunan natin mula sa pangaral dito sa ating pulpito at pagtuturo sa atin bilang sa atin ng ating mga kalalakihan. At inaanyahan ko pong lahat na tumayo at awitin natin, I know whom I have believed.
po natin ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures. Muli, Panginoong Diyos, lumalapit kami sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu na mag-convict sa puso ng bawat isa anuman ang kanyang spiritual na kalagayan. Sa mga hindi pa tumutugon sa pananampalataya at pagsisisi, naway ma-realize nila na they will never ever escape the certainty of judgment if they neglect the precious gospel of our Lord Jesus Christ. If they keep ignoring our Lord Jesus Christ. And for us who are recipients, may the message motivate us not to be a complacent, mediocre Christian, kundi mas maging malalim, mas mapagmahal, mapaglingkod na alagad ng aming Panginoong Jesucristo. Ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya naman. Tayo po'y maupo sandali.